Ayan. So, welcome to the Enagic Health and Wellness Seminar. Good evening, everyone. I am Dr. Berna Loho. I will be your speaker, one of the speakers. Yun pong susunod na speaker is Anna and Jimmy Flores. No, let's just discuss this first, yung Kangen water, and then MGuard po will be discussed by the power couple na Flores. And then third part is the business side of this. So, I am Dr. Berna Loho. This is my clinic po. I'm practicing already for 30 years now, and we have this SD501 installed in my clinic since 2013. And then when we moved to Quezon City, we bought another unit, and this is our SD501 Platinum installed naman po sa bahay. So, konting share lang po about the unit kung gaano po siya kaganda. Alam niyo po, for 12 years now, when we bought the machine in 2013, same rate pa rin po siya up until now. So, hindi pa po ito nag-increase. Whereas in other countries po, medyo nagtaas na po siya ng rate. Dito po sa Pilipinas, no, samantalahin po natin. Sana makabili tayo before magkaroon ng increase. Now, yun pong sa aming experience with the water, bukod sa same price yung unit, same performance. Never po ito pumalya, no? Napakaganda po ng machine. It never needed any repairs. This is made in Japan, so napakaganda ng quality. Same great taste, so ito na po siguro ang pinakamasarap na water. Kung hindi niyo pa po natatry, no? It would para pong ibang experience talaga. If you taste this and then ito na po iniinom nyo on a daily basis, you would be able to notice kung ibang tubig po ang iniinom nyo kasi napakasarap po ng Kangen water. Now, yung properties niya, I will be discussing about this same three properties po, no? Mula nung binili namin ito 12 years ago. Let me discuss with you about water, and alam po natin the basis of vitality and long life is tubig po, no? So next to air, ang pinaka-importante na po sa katawan ng tao is water. We can actually survive mag-fasting po 3 weeks, 40 days. We will survive. But without water, we would all die, no? Ang rule nga po is 3 minutes without air, 3 days without water, 3 weeks without food. No, hindi tayo magsa-survive. Ganun po ka-importante ang water. Bakit po kaya? Our body is made up of 60 to 70% water, and as we age, nababawasan po ang percentage na to. So, importante ang water because all our body functions will depend on it, no? Yung paglilinis ng katawan nyo, yung lubricating and replacing body fluids vital to our health, no? Pag pinawisan tayo, nagdiarrhea, naglalabas tayo talaga ng lahat ng mga water sa katawan, kailangan po nating ibalik yan. And not drinking enough water can affect our immune system. So, yung digestive problem, so like if you know people who are constipated, no, alam po natin yan, di po sila pala inom ng water. So, importante talaga nagkatubig tayo. And chronic fatigue and health problems, pwede rin po yan ang maging dahilan, kulang sa tubig. Now, sabi po dito, our optimal health will depend on drinking the right water. The question is, hindi po kasi lahat ng tubig pare-pareho, no? Not all water is created equal. So, ang tanong po dito is, what is the right water? No? Kangen water po, at ipapatunayan namin sa inyo kung bakit. This is a big check. Now, ang tanong po natin, sino po ba yung na-curious enough to do a research? Paano po ba nagkaroon ng Kangen water sa buong mundo? So yung Kangen po, hindi naman po yan bigla na lang sumulpot, no? Kangen is actually a Japanese word meaning back to origin, no? Ang mga Hapon po na-curious, sabi nila, ano kaya ang pinaka-healthy na water na pwede nating inumin? No? So that was 1950s pa po ito. So ang mga Hapon, as we all know, when it comes to longevity, the number one po na nabubuhay ng matagal are the Japanese women, and number two are the Japanese men. No? Ganun po ka-healthy living ang mga Hapon. So they were asking, ano kaya pinaka-okay na water to drink? So it was in the 1950s, 7 decades ago, na-curious po sila, and then nalaman po nila there are several countries worldwide na merong natural source for what they call miracle water. If you're familiar with Lourdes of France, yun sa Holy Land po natin, no? Meron din po palang mga water dyan sa Germany, Mexico, India, and other countries po, mga 7 to 8 worldwide. Parang ganyan po ang alam ko. So they took samples from each country. Ito pong miracle water property na nakita nila, tatlo po yung naging common sa lahat ng samples. Unang-una, it's alkaline, no? The pH is above 7, antioxidant rich, and super hydrating. So, napakaganda pong property niyan sa tubig, di po ba, para makuha ninyo? So, ang ginawa po ng mga Hapon, nag-research po sila. It took them around 20 years. So, in 1970s po,
Ito yung unang prototype, ginawa po ito. It led to an amazing breakthrough in water technology. Alam niyo po ba, itong factory natin po na to na nakikita ninyo, this is in Osaka, no? So this is in Osaka, Japan. Lahat po, no, itong mga nag-work na ito sa Japan yan, hindi po yung tayo po ay nakapag-imbento, no, napag-research natin na without going to the countries po na sinabi natin kanina, you would be able to produce water that has the same properties, no, na nakita nila dun sa mga tubig na mga miracle waters na iyon. So, ito pong factory na to, hindi po ito dinala sa Taiwan, China, or Philippines, no, kung saan po mura ang labor, talaga pong nasa Japan lahat, doon ginawa, no. Ang company po na ito is called Enagic. Now, who is Enagic? Enagic is a 51-year-old company. I will stress this again, 51 years na po tayo. For you to exist for half a decade po, no, more than half a decade na tayo, maganda po ang produkto natin. Kasi alam naman po natin ng mga kumpanya, kung hindi ganun kagandang product, magsasara po yan, no, within 5 to 10 years. But for us to exist for 51 years, no, ang ganda po ng product natin. We are an original equipment manufacturer. Kontrolado po natin ang lahat, no, ang quality ng bawat parts ng ating machine, no, including the electrolysis chamber, which is yun po yung pinakamaganda sa machine natin. Discuss ko later ito. We have an office in Tokyo, yun yung first branch natin. Factory is in Osaka, no. We are a debt-free company. In fact, ito pong 2023-2024, ang annual revenue natin is 1 billion already. Now, before, no, sa Japan lang po ito. So, ilang years po ito? 1974, mga hanggang 2000, yan, 2003 po. Nag-branch out tayo first sa US. Ngayong 2025, alam niyo po ba, we now have 43 branches in 28 countries. So once you purchase the machine, you have the option to become a reseller, no, a distributor, and you can actually sell to people, no, in this 28 countries, so 43 branches, and you would still receive the referral fee in the Philippines. So later, i-discuss po natin ito. Alam niyo po kung bakit very proud kami in doing the demos, no? Kahit po, like 2 days ago, we did the demo po. Kaming itong nakikita po ninyong mga leaders din dito. Sa Marilao Convention Center, no, we have 100 guests po. Marami rin nag-purchase. Alam nyo, napakaganda po kasi talaga ng quality ni Kangen at marami siyang awards and recognition, including this one. This is the Water Quality Association Gold Seal Standard na bigay po to ng US, no, sa Enagic na Kangen machines. At ang ISO po natin, which stands for International Organization for Standardization, hindi lang po 9001 and 14001. Tayo po ay nabigyan ng ISO 13485. Ano po itong 13485? If you're gonna do the research, no? So sa Wikipedia, biglang lumabas yan pag tinype ninyo. Ang sinasabi po dito, that the machine, so ito pong ISO 13485 ng ating Kangen machines represents the requirements for a comprehensive quality management system sa design and manufacture of medical devices. So yun po palang machines natin are considered medical devices. Even if you go to the ISO website and type in 13485, you would be able to see ito po, ayan. In fact, our dental chairs po, no, dentist po ako, di ba? Ang aming dental chairs are also ISO 13485, ang mga dialysis machines, 13485, ang ating heart machines, x-ray, lahat po yan, 13485. So if you're gonna have a machine installed in your own kitchen, yan po nag-iisa siguro, no, na medical equipment dyan sa bahay ninyo. Napakaganda po ng Kangen machine, discuss natin kung bakit. Now, we are also FDA approved. Ayan, lahat ng machines natin are FDA approved. So, paano po ba nakakagawa? From your tap water, bigla na lang pong magiging magandang klaseng tubig na mayroong unique na properties. So, pag nalinis na po yung water, ito po yung diagram ng ating isa sa machines natin na SD501. This is the diagram of a high-grade filter. Itong nasa kaliwa. And ito pong nandito sa gitna. Ito po yung ating titanium plates, no, yung electrolysis chamber. So, what it does is that as yung tap water passes through the carbon filter, ito po. This is a double carbon antibacterial. It will sanitize your water, remove the chlorine, yung mga lead, impurities. Ang makikreate po natin is purified water. Once dumaan na po yan dito sa plates of titanium na meron din pong positive negative charges, yung mineral ions po ng water will be retained. Kaya healthy po ang ating tubig because meron pa po siyang healthy minerals. Now, the healthy minerals, yung positive and negative po na ions na yan, it would be
para po magpapaso through streams of water, no? Magsa-split ang positive and negative, and as it passes through two streams of water, lalabas po sa dalawang hose natin. Ayan, yung mga hose po natin dito, dalawa rin po. So, isa lalabas na ng ating alkaline water, and then yung isa lalabas ang ating acidic water. So, ang ating pong titanium plates, pinagmamalaki po ito ng Enagic because we have the best plates sa buong mundo na merong machines, no? Ang iba po kasi gumagamit lang yan, mga hindi po titanium, no? Mga stainless steel. And for the companies po na gumagamit ng titanium, they call it titanium, yung mga mesh type po na titanium ang ginagamit. So, hindi po siya as tibay ng ating titanium dipped in platinum. And as we all know, ito po yung mga magandang conductor of electricity. Since atin pong proseso is electrolysis, kailangan po na pinakamatibay na metal ang gagamitin. And yan po ang ginamit ni Enagic. Now, we are not a purifier filter. Kasi minsan pag nag-alok tayo nito, sasabihin, Dok, meron akong purifier, meron akong filter. This machine po is an ionizer licensed as a medical device. It will not only purify your water, meaning galing po ng gripo. Pagka may amoy, may kulay, hindi nyo mainom, no, mas masama ang lasa, dadaan po yan kay Enagic machine, kay Kangen machine, and it will transform your non-potable water into the best water, which is Kangen water, with the three properties po na ito. Ayan, ano-ano po ito? Antioxidant rich, second is microclustered, and third, alkalized. And when we say alkalized, this is zero chemicals po, no, na alkaline water. I-discuss ko further. No? Unahin po natin na antioxidation. So, what is antioxidation? Ano po ba ang oxidation? Ang oxidation po explain natin for us to know about this property of antioxidation. So, oxidation is actually, no, the first property is antioxidation. The oxidation is the rusting process. So, one example of this is that when you leave nails outside, no, and you leave it for a week sa labas po ng bahay, what happens? Di ba po nagkakalawang siya. So, minsan di ba may mga gamit tayo ng mga metal-metal and then we leave it outside, no? Makita nyo na lang kinalawang. That's oxidation, no? And then, yung mga more practical po na example is that if you have fruits and vegetables lying around or kunwari po kakain tayo, balatan po ninyo ang saging, no? And then hatiin nyo yung apple. Ano po ang nakikita natin? Pag naiwan po yan sa labas, nagiging brown siya. So, that's also oxidation. No, it's free radicals or oxidants that's causing oxidation. It will accelerate the aging process. So unfortunately, yung pong living tissues natin plus oxidation, no, yung living tissues where ito po yung katawan natin plus oxidation always equals sickness and aging. We call it oxidative stress. So from kahit simpleng sipon lang yan, ubo, no, trangkaso, kahit anong simpleng sakit hanggang malalang cancer, this is due to oxidative stress. And we have to counter this. Ano po ang pangkontra ng ating oxidative stress? Antioxidants. Ang ganda kayo. Can we actually stop aging? We cannot stop aging po, di ba? So, ang aging po hindi natitigil pero pwede natin siyang pabagalin. And yung antioxidants po will slow down aging and prevent diseases, no? One example of this, di ba po nung bata tayo, pag nagkasakit, maririnig ko ang tatay ko, sasabihin sa nanay ko, wag mo muna nga masyadong pakainin ng kung ano-ano yung anak mo, bigyan muna natin ng gulay, pakainin mo ng prutas, ibibili ko siya ng oranges, ng apples. Di po ba? Binibigyan tayo ng mga antioxidants, maggulay muna tayo. These are antioxidants, no? So, without knowing the explanation for this, our parents know that we need antioxidants. Pag tayo ay bombarded with free radicals, di ba? Ang galing ng magulang natin. Now, ito po yung ating si Dr. Horst Filzer, vascular surgeon, more than 48 years na kasi napakatagal na po itong slides na to sa akin. Harvard graduate to and nagtuturo din po sa Harvard University. Number 1 advocate po ito, no? Ng pagpapainom ng Kangen. So pag may kakilala to, he will always say, have you taken Kangen water na po on a daily basis? Ganyan siya. Bakit po ba painom siya ng Kangen sa kakilala niya? Siya po ang nagsabi na a person cannot eat enough fruits and vegetables in a day, no? Tutumbasan lang po ang 1 glass of Kangen water. In fact, if you measure it, ang sabi po niya, it takes about 5 pounds of blueberries, no? Katumbas lang po ng antioxidant benefit from 2 glasses of Kangen water. So imagine, can you actually eat po isang basket ng prutas at gulay? Di ba ganyan po ang katumbas ng 2 baso ng Kangen water ninyo, no? Kung ano man po yung iniinom nyo ngayon, I don't think na kaya pong ibigay ang antioxidant na kayang ibigay ng Kangen water. Ayan.
So, as you can see, there is a chart here. This is the oxidation reduction potential chart or ORP chart. Ano po ba yung ORP na yan, Doc? Ano lang po ito, no? Tinitingnan lang po kung yung kinakain ng iniinom natin is may potential ba toong i-reduce ang oxidation o tagabigay siya ng oxidants. We have a negative and positive po, no, na numbers dito sa chart. Pag positive po, the higher the number, mas ayaw natin kasi nagpapatanda, nagbibigay ng sakit, no? And then the negative number, ito yung gusto natin na number, yung higher ng negative number, mas gusto naman natin kasi yan po ang pangkontra. It will keep us young, no? And it will keep us healthy, tutulungan tayong labanan ng sakit. So nandito po sa positive natin ang ating bottled water, no? Ang tap water natin kahit lagyan ng purifier filter, soda and sports drinks. Ayan. Yan po ay napakatataas ng mga nagbibigay ng free radicals sa atin. Now, punta tayo sa negative. These are our antioxidants. Ang negative 50 po itong vitamin C. Di pa po before naalala ko ng bata kami, before we leave for school, papainumin ka talaga gatas tsaka vitamin C ng mami ko. Kasi panlaban daw po para hindi sipunin kagad, no? Hindi magkasakit. Green tea is negative 100, no? And then, etong cod liver oil, ito po ay omega-3, no? Yung mga fish oil natin. This is negative 200. So, good source po ito of antioxidant. Kaya maganda po sa heart, di ba, ang omega-3. Ganon din po. Lahat ng antioxidant, it's good for the heart. Ito pong ating Kangen. Ayan. Yung machine natin, when this was invented, this is the highest liquid antioxidant na pwede nating inumin. Alam niyo po ba yon? Ang negative 400 nga po sa mga nakastore pa yan. Okay, dinala natin, nagbaon tayo. Pero pag fresh from the machine, as high as negative 800 po, 850 in millivolts. Yan po ang nakikita. So how do we test this? This is antioxidation demo. Meron tayong pang-test na ito. Tingnan po natin yung number later on kung positive or negative. Ito po yung demo natin. Welcome to the live demo. Our first property is antioxidation. Gagamit po tayo ng ganitong ORP meter. Check out po natin, meron tayong probe. Ilalagay po ito sa lahat ng types of water, no? Tapos titingnan po natin kung positive or negative value para malaman natin kung antioxidant or kung oxidant siya. So, lagay muna natin ito dito. Lagay po natin itong types of water. These are the types of water that we are going to test. This is absolute water made by Asia Brewery. So, distilled water po ito. Magre-represent po ng bottled water is Absolute and Wilkins. Ayan. So, lagyan natin. The third type of water po is itong GSM Blue. So, this is your alcohol. Ito magre-represent ng beer, ng wine, champagne, ng lahat ng alak po, no? Mga vodka. Lagay po natin dito. Tingnan natin kung magbibigay ba to ng oxidant or antioxidant. Now, this is your G-Active. Gatorade po ito. The athletes drink it, no? Yung mga ganito po is, sabi po, nagbibigay ng energy. Tingnan natin kung nagbibigay din ba ng antioxidant or nag-a-act as an oxidant, no? And finally, we have our 7-Up. Soda po ito. So, any form of soda like Coca-Cola, Pepsi, no? Yung Royal, Sprite, Sarsi. Ayan. Tingnan natin kung gaano kaganda or gaano kapangit. And finally, tap water, no? Government regulated, chlorinated po ito. Tingnan natin kung binibigyan tayo ng gobyerno ng okay inumin or kung hindi rin siya okay. Okay. So, itetest natin yung worst. Unahin po natin ito, no? Tingnan po natin. 7-Up po kaya. Ano ang ORP? 440. Positive 440. So, oxidant po ito. It's a positive number. Tingnan natin ang G-Active. Teka, dip natin to dito. G-Active. 430. 430. So, positive number din po siya. Tingnan natin kung alak po ang ating testing, no? Ano po kaya ang lalabas sa alak? Positive 300 plus. Positive 300 plus. So, alak na po yan. Pero compared po dito sa dalawang to, better pa siya. Pero still, bakit sa liver ito? Tingnan po natin itong mga bottled water natin. Or your, Wilkins. Positive 400. Positive 400 ang Wilkins. Ang absolute, tingnan natin kung better siya than Wilkins. Pero mga positive numbers po ito. No? Positive 350. Positive 350. Sige, off muna natin. Tapos tingnan natin yung mismong machine. Samahan ako ni Anton dito sa actual na machine natin. Ayan. Check natin to. So, 9.5. I-on po natin to. No? Diverter. Tingnan natin kung anong lalabas. Ito po is stop lang po natin yung blinking. And then, on ba ako ng maayos? Okay. Ayan. So, tingnan natin to. Makikita po natin ang ayan. So, positive. Nagde-negative na actually.
Eka, tapat ko lang po ito. Yan. So, this is negative. 500 plus 600. Teka, nawawala ako sa... Okay, yan. 700. So, nakita po natin, nag-negative 700 plus. Ayan. Kung mapapansin nyo, ito lang po ang negative, no? So, tingnan natin yung next property natin. Napakaganda na antioxidant po ng ating Kangen water. Sa dinami-dami po ng water na yun, nakita po natin, isa lang ang negative, and that's Kangen water. Di po ba? So, para saan po ba yung negative number na nakita natin tsaka mga positive number? This is Dr. Jerry Tennant, no? Graduate din po to ng Harvard, pero ophthalmologist naman siya. And if you're familiar with LASIK, siya po yung isa sa mga pioneer ng LASIK surgery. Now, ang sabi po niya, no, ang ginawa po niyang libro is Healing is Voltage. Sabi po niya sa Healing is Voltage na libro that every cell in the body is designed to run at a negative 20 pala to negative 25. So, for us para po to function, no, normally, kailangan natin ng negative na 20 to 25 millivolts. Ayan. Pero po nagkasakit tayo, we need to heal, di po ba? We need to make new cells. And for that to happen, kailangan po higher energy. Negative 50 millivolts na po ang kailangan natin, no? So, alam niyo po yung mga nagkakasakit, no? Kunwari nagtangkaso kayo or nauso yung COVID before, di po ba hindi tayo makatayo-tayo ng bed? Pag nagka-chronic condition kayo, parang hinang-hina kayo. That's because you cannot function already. Ito po kasing energy niyo pala is nasa zero na. Negative 5 na lang to 0, no? So napaka na po, baba. And yung mga other diseases, especially itong cancer, positive 5 millivolts, positive 30. Bakit po ganun? Kasi po talagang ang dami ng free radicals, bugbog na tayo once we have cancer. So, yun pong free radicals na yan yung mga positive na number. So, we need all the negative millivolts that we can get, no? And nakikita niyo po si Kangen kanina, no, doon po ito po mismo yung picture ng ating kinuna ng video. When you see a number po na ganito na negative ng mataas, it shows that Kangen water is hydrogen rich, no? Taas ng hydrogen yan. It has a massive antioxidant value, giving your body yung negative charge that it needs to fight off diseases. Ang daming negative 50 millivolts po nito, no? Yung lahat po na nakita natin kanina na bottled water, tap water, yung mga soda lalo, positive charge contributing to chronic disease. Isipin niyo po paggising ninyo, eto kagad negative 725, inumin ninyo. Ang dami na pong kapantay na mga prutas at gulay niyan. Before pa kayo magkape, ito na muna, fresh from your machine. Take na po tayo ng Kangen. Yan po ang antioxidant na maibibigay sa atin. Tutulungan tayong gumaling. Now, yung second property is the microclustering property or superhydrating na property. Ano po ito? Ang microclustering, yan yung clusters of water. Meron po palang big water and small water. So apparently, itong big water, yan po pala yung mga tubig na tap water, yung mga pinapadeliver natin, mga bottled water na nabibili natin, spring water, well water. Ito po palang regular water molecules, malalaki yan, it will limit absorption by the body. Pero once dumaan po yan sa Kangen machine natin, it will split your water, no? Kukuryentehin, split your water, liliit na siya. So magiging microclustered, it will allow greater penetration and easier absorption by the body. So Dr. Victor Rios has a PhD in biochem, no? Inaral niya po yung molecular hydrogen, yung about water, no? Ang nakita po niya, no, more than 20-30 years na po ito na nag-aaral ng mga yan. Ang body raw po natin can only absorb 15% of your tap water, well water, spring, and bottled waters. So, ibig sabihin, pag umiinom po talaga tayo ng isang baso, 15% lang pala ng isang baso ang na-absorb. Ito yan, ang treated water. Ayan, nakita niyo po ba ang lalaki? Ito yung lagusan ng cells natin ng water, and we call it aquaporins, no? Parang parang nabigyan ng Nobel Prize ng 2003 dahil na-invento po pala at nakita nila, lahat pala ng cells may lagusan ng water. Now, kung ganito po kalalaki yung size ang treated water, hirap po yan ma-penetrate yung cells natin. So pagka po hindi na-penetrate ng tubig, no, ang cells natin, hindi tayo na-hydrate on a cellular level, yung pong daladala niya na oxygen, yung pong daladala niya na nutrients, hindi rin po makapasok na maayos. Ganon din naman, palabas, hirap din pong tanggalin lahat ng cellular toxins. So hindi na di-detox ang cells, no? Hindi na nga na-hydrate, hindi pa na di-detox. Kakasakit ka talaga. Now, as with our treated water, no, ang Kangen water, treated water, full hydration po pala ito. Bakit? Your body can absorb 85 to 95% of Kangen water. Meaning, for every glass of water po, yung 15%, 5% lang po pala iniihi natin. Yung atin pong the rest, yan po, nagagamit na po yan, na-utilize na po yan, no? Nagagamit na natin yung antioxidant niya, yung ganito niya, yung alkalinity niya, pasok sa cells.
Hydrated on a cellular level, pasok lahat ng oxygen, na yung nutrients, at nailalabas lahat ng toxins. So yung Kangen water is literally 6 times more hydrating. Napaka-importante po ng hydration sa katawan. Alam niyo po kung bakit? Because our brain is 75% water, our blood, our heart, our bones, our muscles, liver, and kidneys, puro malaking percentage of water. Pag po tayo hindi nakainom ng araw-araw, kunwari po everyday, ako po nung nagki-clinic, pag maraming pasyente, dire-diretso, hindi ako nakakainom ng water. Pagdating ng alas 7, pag nagsasara na ako, ang sakit-sakit na po ng ulo ko. Di po ba? Na-experience nyo po ba yon? Sobrang busy nyo, hindi kayo nakakainom ng water. And pagka po sumakit ulo nyo, magre-reach kayo kagad na reach out kayo sa tubig. Di po ba? And then, somehow mag-okay kayo. Our bones are 22% water, importante rin po, no? Na hydrated tayo on a cellular level kasi ang bones natin ang gumagawa ng bone marrow which is responsible for the RBC and WBC na mga ano natin na nafo-form. Pag po hindi tayo nakakainom ng enough water, minsan magigising kayo madaling araw, nagka-cramps kayo, anong gagawin nyo? Kailangan nyo ng tubig. Pag nag-exercise po, nag-marathon, no, kinulang sa tubig, nagka-cramps. Yan po yung nangyayari pag kinukulang tayo sa water. If we're dehydrated, yung muscles po ninyo sasabihin yan sa inyo. Di ba? So, liver and kidneys, syempre po, ito tagasala ng buong katawan, kailangan po ng tubig. Pero ito po i-explain ko sa inyo. Baka naman po, kung hindi kayo pala inom ng tubig, ma-convince kayo dito sa explanation na to. Yung heart po natin is 79% water. Ang trabaho po niyan, itong blood na 83%, iikutin po niya yan sa buong katawan natin. Meron tayong certain blood volume na kailangan for our body na papaikutin sa trillions of cells. Now, pagka po kulang ang inyong iniinom na dehydrate tayo, yung blood volume natin, nababawasan din po yan. Ano po ang gagawin ni heart? Since trabaho po ni heart ang paikutin yung tamang blood volume. Siyempre po kung kukulangin siya sa blood volume, double time ang trabaho niya. Kaya po tayo nagkakaroon ng palpitations. Tapos pupunta kayo sa doktor, bibigyan na kagad kayo ng prescription. Di po ba? Gamot kagad. Tubig lang pala, makakatulong na. Now, ano pa po yung nagiging problema kapag dehydrated tayo at naging chronic na yung dehydration nyo? Yung pong dugo natin lumalapot siya. No? Ano po ba kayo? Familiar po ba tayo sa blood thinners, no? Like aspirins, no? Yung mga anticoagulant, yung mga ano natin. Ang ginagawa po niyan, no? Yung blood natin dapat thinner para po mas madaling dumaloy siya, 'di ba? 'Di ba po pag malabnaw yung tubig, mas madaling dumadaloy kaysa kapag syrup yung nasa ano natin, yung consistency. Ganon din po yung dugo. So thicker blood, no, nako-constrict po yung blood vessels kasi ang kakapal na nung dugo, hindi dumadaan siya, no, nako-constrict na siya. So yun pong nagiging reason ng hypertension minsan is because of the constrictions of blood vessels. And kapag ka po hypertensive tayo, dyan po nagkakaroon ng build-up of plaque in our arteries. Minsan maririnig mo sa ER, no? Ma'am, meron na pong plaque sa arteries yung asawa nyo kaya na-atake sa puso. No? Yung pong thicker blood will also cause yun pong blood clots in our brain, kaya nagkakaroon ng stroke. So alam niyo po itong mga to, napakasimpleng bagay. Tubig lang po, tutulungan nyo na po. Malaking factor din po na dehydrated tayo sa mga ganitong sakit. So napaka-importante ng tubig. Ang tanong, tama po ba? Lahat po ba ng tubig maganda? No? Lahat po ba ng tubig? Pakita po natin sa inyo to. The second property po na i-demo natin is the microclustering property. This is a super hydrating property of Kangen. So sinasabi po natin, no, ang size ni water ni Kangen is maliit na lang po. Meaning, mas madali po siyang nakakapasok sa cells. Now, for example, this Lipton green tea po would represent our body. So, katawan po ito ng tao, no? And then, i-hydrate po ang tao na yan using your Absolute, your Wilkins tap water, and then Kangen water. Saan po kaya pinaka-hydrated ang isang tao? So, gawin po natin, no? Kuha tayo ng bagong green tea. Ito po siya. Paano po ba gumawa ng tsaa? Kailangan initin yung water, lalabas yung tsaa sa water. No? Ibig sabihin, napasok niya yung tibag, napalabas niya yung tea dun sa water. Kung hindi po mainit tong mga tubig na to, room temp, tapos i-hydrate natin itong tao na to, ano po kayang mangyayari? So, let us use this Absolute water first. So, kung tao na to, in-hydrate with Absolute water, na-hydrate po ba siya? Wala pong tsaa yan, no? So, ibig sabihin, hindi siya hydrated. What if Wilkins po? No? Sa Wilkins natin, i-hydrate yung tao na yan. Nakita nyo po ba? Hydrated po ba? Wala pong hydration na nangyayari kasi wala pong tsaa na nagagawa. Now, we're gonna use tap water. No? Lagay po natin dito. Hydrated po ba siya? Hindi pa rin po. No? Tingnan po natin to. Kangen water po, sinasabi natin na maganda ang size niya. Hindi ito i-boil, pero super po na microclustered. No?
So, tingnan nyo po. First contact with the tea, meaning, pinasok nyo to sa body ng tao, pasok kagad. Hydrated kagad on a cellular level. Tingnan po natin ha. Baka sabihin po nung iba is, Dok, syempre basang-basa na yan, no? Kaya nagkukulay na. Balik po natin, itong tap water. Nagkulay po ba? Tingnan nyo po itong mga to. Saan po pinaka-hydrated ang taong yan? No? Dito lang po kay Kangen water. Kahit ulitin ko pa po siya. Yan. So nakikita nyo po, walang daya. Hydrated po ang tao compared with Absolute Wilkins tap water. Kangen water, sa Kangen water lang po tayo. Hydrated fully. Now, meron po tayong i-demo. Magaling muna natin itong mga... Okay. So let's say, kunwari po, nagte-take tayo ng any form of supplements. Kahit ano po. No? Tapos may dalawang tao po na nag-take ng same supplements pero different types of water. Ma'am, pahingi po ako ng supplements nyo. Inom po tayong dalawa. Lagyan po natin to ng dalawa. Tsaka dalawa to, para fair. So, binigyan niya tayo ng supplements, pareho tayo na iti-take, pero magkaibang tubig po gagamitin natin to take the supplements. Sino po kaya ang mas makakakuha ng supplements na yun sa cells, nasa cells ng tao? Ito pong taong uminom ng supplements with Absolute water o yung taong uminom ng supplements ng with Kangen water? Saan po tayo mas nakatipid? Kung ang supplements nyo po ay ganito, only 15% of the supplements ang naipasok sa cells. 85 to 95% pasok sa cells natin if you're gonna drink any type of supplements using Kangen water. So, ganyan po kaganda ang hydration ng Kangen water. Okay. Ayan, so ang ganda po ng hydration ng tubig natin. So, sure po tayo, di ba? Ang Kangen po, pag yun ang iniinom natin, it's 5 times, 6 times more hydrating. So, yan po ang talagang dapat iniinom natin. Now, the third property po is alkalinity. Ayan. Ito naman po yung mga, itong property na ito, medyo familiar talaga tayo. So, what is the pH chart? Ang pH po stands for potential of hydrogen. So, simply put, ito po, titingnan lang po yan kung ang liquid po ba ay acidic or alkaline. Now, ito pong ang pH natin is from 0 to 14. Pag 7 po ang pH, yan po ay neutral. No? It's not acidic, it's not alkaline. Usually, yan po yung mga tap water natin. Now, below 7, yan na po yung mga acidic. So, it would represent, ito na po ang talagang pH ng mga may sakit sa puso, sa liver, sa kidney, sa lungs. No? Yan po yung mga nandito po na yung mga cancer patients natin, yung mga kamamatay lang, sobrang acidic yan. Ayan. Ngayon, ito pong alkaline, ito po ang health side, no? So, sasabihin ng iba, Dok, okay lang ba na alkaline tayo? Opo, kasi ang blood pH nyo nga po alkaline. It's 7.3 to 7.4, no? Alkaline yan. Our cells, tissues, no? Slightly alkaline. And lahat po ng newborns, no? Lahat ng newborns are alkaline. So, ito pong pH na to, hindi naman po tayo mag-sustain ng mataas na mataas sa purple. Ang kailangan lang natin, sa dami ng acid na napupunta sa katawan, kailangan po, no? Ang kailangan natin is mabalance po ang acid-base pH, ang acid-base balance ng katawan. So, kailangan pumunta tayo sa tama, yung gitna ng homeostasis po natin. We have to maintain our acid-base balance to become healthy. Now, ito pong alkaline newborn po, nandito. Sa acid po, lahat ng kamamatay lang nandito. Saan po natin gusto lumapit-lapit ang katawan natin? Sa bagong panganak po, no, na alkaline. Now, ito po ang titignan natin. Yung alkaline demo. Tingnan muna po natin and explain ko sa inyo kung bakit hindi okay ang acid, no, na tinitake sa katawan. So, this is the last property which is the alkalinity, no? So, test po natin ang pH nito kung acid or alkaline. We are gonna use a pH tester. This is ethanol. Nakikita niyo po ba? Ayan. This is ethanol, no? Ite-test natin kung acid or alkaline. Ito rin po yung same na tester ginagamit for checking your swimming pools or your aquarium, no? So, ito rin po ang gagamitin. Now, ito po yung mga water natin kanina nag-pH test. Titingnan po natin, using 4 drops ng each water na ito, kung ano po ang lalabas na pH. So, let's say, ito po ang Absolute water. This is made by Asia Brewery, no? At 1, 2, 3, 4 drops. Mix natin later on lahat. This is distilled water po ng Wilkins, made by Coca-Cola, 3, 4 drops. Ito po ang magre-represent na lahat ng alak, 1, 2, 3, 4 drops. Ang ating energy drink, no? G-Active, 4 drops. And 1, 2, 3, 4 soda. Okay, mix lang po natin. Teka. So far po, may nakikita po ba kayo na okay na? No? So, ayaw nating nakikita po, syempre, itong mga yellow, orange, no? Ang gusto po nating makita dito is yung
Syempre, blue, dark blue, purple. Ito pong tap water is government regulated, no? So, kung government regulated siya, chlorinated to kasi yun ang pangpapatay ng bacteria. Tingnan natin kung anong pH niya. So, kung chlorinated to, this should be blue-green. So, 1, 2, 3, 4 drops. Tingnan natin. Sorry. Tama po ang gobyerno. Hindi tayo dinaya. So, tingnan po natin si Kangen. No? So, ito po yung kakakuha lang natin. Tingnan natin si Kangen. This is pH 9.5. 4 drops. 1, 2, 3, 4. So far, alin lang po ang pinaka-okay dyan? Clearly, Kangen water. 9.5. Ito po ang Regal Color Purple. Pinakamagandang pH na ipapasok sa katawan, no? To balance the acid, alkaline pH, no? Yung acid-base balance natin. Now, alam niyo po ba kung gaano kaganda itong Kangen natin? So, sobrang ganda po niyan. Let's say, on a daily basis, ito na po ang iniinom ninyo. Kukuha po tayo ng Kangen. Balik natin dito. Ito po yung tinitake natin on a daily basis. Bigla kayo nagkaroon ng machine. Pag nilagyan po ng Kangen ng katawan, balik to alkalinity. Para po i-protect ang liver, syempre po, i-neutralize natin yung acid para walang hangover the next day. You drink 2 to 3 glasses of Kangen, no? Upon retiring ng mga uminom, back to alkalinity. Skip muna natin to. Punta tayo kay tap water. Alkaline. Bakit po nag-skip ako ng energy drink and ating soda? Sa sobrang bad po nitong dalawang to, kahit damihan ko po yan, nothing. Bakit po? Sobrang taas po ng acidity, no? It would take about itong 1 glass of your Gatorade, no, your G-Active. You have to take 28 glasses of Kangen just to neutralize the 1 glass of G-Active. Now, if you're taking 1 glass of your soda, no, it would take 32 glasses of Kangen to neutralize 1 glass of any carbonated drink. Ganun po kabad itong soda. Sobrang bad po niyan. Maganda na po ang pH natin, di ba? Biglang lumabas ka, nakalimutan mo nagbagong buhay ka, napainom po kayo ng soda. Ano po mangyayari sa magandang pH na natin? Balik to acidity. Kahit na po Kangen pa yan. Ayan. Konting-konting mali lang po, balik ka dito sa acidity. Now, ano po ang dapat natin gawin? You should have a Kangen machine at home. Why? Take po kayo ng maraming Kangen, neutralize nyo po ulit to. Pag wala po kayong Kangen machine sa bahay, ano pong mangyayari? Acidic kayo parate, diyan po lumalabas lahat ng problema sa katawan. So, you buy your own Kangen machine, no? You ask your friends to buy the machine, and they will be alkalized for 25, 30, 40 years. Yeah. Next to the, demo na po tayo ulit. Okay, so nakita naman po natin yung alkalinity ng mga liquids na yan. Hindi po nakakatulong for us to naiwasan po tong mga acid na to. Alam niyo po ba hindi lang po sa kinakain, tsaka sa iniinom mga acid. Saan po nanggagaling yung acid? Mabad trip lang po kayo. Bad emotions will cause acidity, no? Stress from work, no, from the family, from your friends, no, sa Facebook. Nagkakaroon po tayo ng stress. Now, ito pong ating ibang nagsusmoke na mga kaibigan, ayan. Pwede rin po yan magbigay ng acidity sa atin. Kahit hindi tayo nagsusmoke, no? May mga malalapit lang na naninigarilyo at yung mga smoke belchers, pwede pong magbigay ng acidity. And taking medications, no, believe it or not, ang dami rin pong acid. Familiar po ba kayo na may mga gamot na ibibigay sa inyo pero meron pa pong ibibigay ng mga omeprazole yung doktor or yung mga antacids po. Kasi yung mga ibang medications talaga, sobrang tindi ng acid. And syempre po, pagka medyo fast-paced ang buhay, hindi kayo makakapagluto, uwi na kayo, bibili na lang po kayo sa fast food. Lahat po yan. No? Sobrang acidic. Sobrang acidic siya. So over the years, yung pong build-up of acid ng acid waste sa atin, yan po ang nagdudulot ng sakit. No? Ito pong mga build-up ng acid na to, nagbibigay sa atin ng health problems and degenerative diseases. Sino po ang kakilala ninyo? Sobrang dami na po ang nagkakaroon ng mga Parkinson's, Alzheimer's, dementia. May sakit sa puso, no, diabetic. Noon pong mga unang panahon, hindi naman ganun karami may sakit. Marami na po ang high blood. Kahit po yung mga simpleng arthritis and gout, pati mga skin conditions natin, acid reflux, no? Lalo na ang kidney problems. Ang mga kilala po nating may kidney problems, yung mga hindi pala inom ng tubig po ha. Kaya dapat umiinom tayo ng tubig araw-araw, at least 8 glasses. So lahat ng mga nakikita niyong sakit dyan, pati yung mga hindi nakasya dyan, lalong-lalo na ang cancer. Marami pong oncologists, sinasabi rin po yan, no? Talagang iiwasan natin yung mga matatamis,
matamis, no? Iwasan natin yung mga nagbibigay ng acid, magbalik tayo sa gulay, no? Kasi po kailangan natin matanggal yung acid sa katawan. Marami pong sakit, no? And alam po yan ng mga doktor na ang cancer po, no, hindi nabubuhay yan sa alkaline environment. Puro acidic environment lang po siya. Kung gusto niyo pong tanggalin cancer sa katawan natin, kailangan po gutumin nyo sila. And they feed on acid, no? So tanggalin po natin yung acid, gugutumin yan, lilisanin tayo ng cancer. Now, Enagic makes no medical claims to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Alam niyo po ba na hindi tayo kapalit ng kahit na anong gamot? Pero, napakaganda po ng ginagawa ng Kangen sa atin. It will help us become hydrated on a cellular level. Kasi hindi alam ng mga tao, dehydration cause yan ng more than 90% ng sakit, no? Making ourselves healthy, naka-detox tayo, may free radicals tayo, ibabalik po ang ating katawan in a state where it will be able to do what it does best. And that is to heal itself, no? So, ang ginagawa po nitong mga doktor na to, binibigay sa atin yung mga signs, yung mga advice na eto po, Kangen ang kailangan natin. Sino po si Dr. Hiromi Shinya? Siya po ay napakakilalang doktor kasi siya po ang nag-imbento ng colonoscopy endoscopy, and he invented this type of polypectomy which is called Shinya method of polypectomy. Kasama na po ng colonoscopy, meron snare, tatanggalin yung polyp and then irrigate, okay na. So lahat po ng doktor na nagtatanggal ng polyp using Shinya method, kilala po si Shinya. Ano po ginagawa ni Dr. Shinya, no? He recommends drinking Kangen water to all his patients for colon cleansing. Di po ba ang ganda-ganda ng tubig natin? Colon detoxifier po ang Kangen water, no? Ito na po si Dr. Shinya nagsabi niyan. He wrote 2 books which sold more than 2 million copies, no? Ang sabi po niya, yung lahat daw po ng patients niya on an alkaline diet, he has them drink at least a gallon of Kangen water per day. Out of all the cancer patients, 0 recurrence po of any type of cancer, no? Isipin niyo po lahat ng mga may cancer na yun na gumaling, wala pong balikan ng cancer. Ganon kaganda yung naging experience sa mga pasyente. And he's not testing Kangen water. Nagkataon lang po, sa kanyang paglilinis ng colon, yun ang pinapainom niya, nakita po nila. Naggalingan yung mga may cancer and wala na pong recurrence kahit more than 5 years na. Now, ito pong enzyme factor, yung pangalawang libro niya, ang sabi po sa last page, page 159, that Kangen water is considered the very best drinking water because of its incomparable powers of hydration, detoxification, and antioxidation. Lahat po ng idinemo natin kanina. Yung mga hindi po umabot sa mga demo, we will give you a copy. May recorded po ito. Bigay ko po yung link ng video natin na kopya nito. At ito po yung kanyang sample, no? Nasa YouTube ito, kumuha lang kami ng 3. So sa YouTube po, tumitibok-tibok yan. Ito po ating bituka. Colon po natin to. This is a chronic constipation ng isang breast cancer patient, 45 years old. Before drinking Kangen water, ganyang kadumi, bukol-bukol. Tingnan nyo naman po. After taking Kangen water several weeks, pink and healthy. Ito po ang ating prostate cancer patient. Male, tingnan nyo po, ganito itsura. Talagang sobrang dumi rin yan. After drinking Kangen water, pink and healthy. This is a prostate cancer patient undergoing chemotherapy before taking Kangen water. After taking Kangen water for 3 months, pink and healthy. Ang dami po natin, pati mga seafarer natin, yung mga may sakit natin na kinokolonoscopy na regularly, nung nakakanggen na, nagugulat yung mga doktor nila. Sabi nga, ang linis ng colon mo ngayon, anong ginagawa mo? Ay, nakakanggen po ako, Doc. So tingnan niyo po itong kaliwa kanan. Kaliwa from death hanggang life, no? From death to life. Itong ganito kadumi, kapangit, nabubuhay ulit. So hindi naman po natin masasabi na for 45 years, hindi umiinom ng tubig itong breast cancer patient na to. Umiinom po siya ng tubig. Pero nung binago po niya yung klase ng tubig na iniinom niya, to Kangen water, ganito na po ang naging effect. Di po ba? So ugaliin po natin for colon detoxification, Kangen water. Kasi po pagka po nabubulok ang mga, like ang bahay natin, maraming basura, hindi nyo po itinapon, mabubulok, amoy bulok ang bahay. Ganon din ang katawan ninyo. No? So drink Kangen water to detoxify your inner po natin. Now, ito po yung testimonials ng mga actual na kilala natin, nakabili ng machine, no? Kaya nag-share ng hingi tayo ng permiso sa kanila. Flushing out gallstones, ito po 2 days lang. Merong gallstone flushing procedure using Kangen water po. 2 araw, hindi na po siya kailangan i-surgery to remove the gallstones. Meron po tayong skin conditions na eczema. Ito po yung before, ito yung after, July and September. Nasa Singapore po ito. Ito po yung ating physical therapist na merong anak yung kanyang kasama sa apartment, no? Ayan. Pinagamit niya ng Kangen machine niya.
In and out, iniinom Kangen, and then sinaspray po, pinangliligo ang beauty water. Later, discuss ko yung mga water na yan. And then strong acidic water ang sinaspray. Ganito rin po si psoriasis case. Si nanay po, ganito nung April 21, ayaw lumabas kasi pati mukha po niya, ganito yung itsura, nagbabalat. And then June, before 2 months pa lang po, ganyan na itsura. And then ngayon, ang kinis na po niya. Ganon din po, for drinking is 9.5, Kangen beauty water for bathing, and sa spray niyo po yung strong acidic water. Ayan, yan po ang treatment sa mga skin conditions. We also have Ma'am Ria, no? Iba rito kilala si Ma'am Ria. Nagbigay lang po siya noon ng share siya ng kanyang lab tests, kasi po diabetic to. Hindi lang po yung glucose niya nag-normal, no? Pati mga BUN, CREA niya, cholesterol level, triglycerides, hemoglobin, lahat po yan. Nakatulong po sa kanya sa pag-inom niya ng Kangen. And this is Mr. Eugene from Valenzuela. Nag-stop ng insulin to kasi nagti-300 pa to, 200, 240, 260, 300. Naging 125, pinatigil ang insulin niya, oral meds na lang po. No? This is cancer survivors, Engineer Larry, nasopharynx cancer. Medyo matagal po itong kinonvince, no? Kasi isang engineer, no? Inaral-aral muna yung machine. At finally, nung na-demo namin, nakapag-isip siya, meron pa pong nag-suggest sa kanya si Kodasan na, oh, you have cancer, no? Kangen water is good for you. So, sa Japan, alam na rin nila yan. So, nung sinabi nung friend niya, after yung manood kasi sa amin ng demo, itong si Sir, sabi niya, oh sige, mag-deliver na kayo. Alam niyo po, 2016 po siya diagnosed, 2017 free of cancer. 2018, 19, 20, ngayong 2025, free of cancer pa rin po. No? Alam niya sa sobrang ganda ng Kangen sa kanila na machine, ikakasal na po yung anak niya. Inabutan pa namin yung anak niya noon, ilang taon pa lang yon. That time siguro parang nasa college na. Ngayon po ikakasal na. At ang regalo ni Engineer Larry, Kangen machine. Ganun po kaganda ang Kangen machine. Kung may kakilala po tayo ng mga cancer patients at nagki-chemotherapy, best water po to drink is Kangen water. Bakit? Kasi po, mga ano yan, may chronic dehydration sila, may inflammation sila, sobrang toxins ng katawan nila. Lahat po yan itutulong ni Kangen. And wag po nating, lahat po ng mga cancer patients na naniniguro sa iniinom nilang tubig na malinis din at nagte-take ng bottled water, always po i-advise natin na wag pong magba-bottled water, lalo na yung mga lalagyanan na hindi BPA free. Kasi upon doing the research, yung BPA po pala, no, nagkakaroon po pala na it will induce proteins na nakaka-protect ng cancer cells against chemotherapy agents. So baka mamaya mga kilala natin, chemo ng chemo, yung pala napoprotektahan na yung cells nila ng cancer, yung cancer cells nila against chemotherapy. Dahil lang po sa pag-inom parate ng mga bottled water na nainitan na, no? So yung BPA ng plastic na pupunta na sa tubig na iinom nila. Ang pinaka-okay po, bumili ng machine, magbaon po ng tubig galing sa Kangen machine nila sa mga BPA-free na lalagyan. So yan ang maitutulong natin sa kanila. Every Sunday po may demo tayo. You invite your friends, lalo na po yung mga may sakit na to. And this is Dr. Corinne Allen, brain specialist, yung mga autism na patients, yung mga may vertigo, migraine, no, ganun katindi yung inflammation sa brain, toxins, kailangan po Kangen ang iniinom, nakakatulong daw po as source of antioxidants and improve hydration. It exceeded their therapeutic expectations, ang dinagdag lang po is Kangen water. So ito po yung mga mga eksperto na sa mga ano natin, no? Sa mga sakit. Pero nakakita sila ng solusyon sa Kangen. Sana po makita rin natin yung potential ng Kangen na yan. Yun pong mga ibang na demo na namin, usually nakikita namin itong mga ganitong water filter sa bahay nila. And ang tinanong ko po is ilan yung nagagawang tubig? Isang klase lang. Si Kangen po, sobrang sulit. At the touch of a button, nakaka-produce siya ng 5 types of water. Pag pinindot nyo po yung Kangen water, ang lalabas dito is 8.5 or 9 or 9.5. No, depende kung anong pipindutin nyo. Alkaline microclustered antioxidant. Lahat po ng property na dinemo natin kanina. Ito po ay pwede nyong inumin on a daily basis. This is the best water to drink. Pwede po siya for cooking your rice, for making coffee and tea, napakasarap po, no? At lahat po ng mga lulutuin natin, napakaganda rin na Kangen water. The second type of water is strong acidic water. This is known as hypochlorous acid sa mga nasa medical po na field. Alam niyo po ang hypochlorous acid, it will kill 99.99% of bacteria, virus, fungi, no, yung mga molds. Ito po ay nilalagay namin sa mga lalagyanan, no? Tapos sinaspray. Ito na po kapalit ng Lysol nyo, ng Clorox nyo. Non-toxic, kahit mainom po yan ng tagalinis nyo or kunwari anak nyo na inom bigla yung lalagyan, safe.
This is a non-toxic pero napaka-potent na sanitizer and disinfectant. Third type of water is clean water. This is pH 7.0 neutral. Ginagamit po siya for, hindi na po kayo bibili ng mga Absolute Wilkins for your baby formula ng mga anak nyo. Ito lang po. No, isahod nyo agad yung bote ng mga baby na titimplahin na gatas. Ayan na po. This is purified water. And for taking medications, 15 minutes before and after, ito po ang pinaka-okay inumin kasi hindi po siya alkaline, hindi kayo maiihi kaagad. Lalo na for medications na kailangan ng time release na mga 15, 30 minutes. Ayan, ito muna po inumin natin. After 15, 30 minutes na nakainom na kayo ng gamot, pwede na po kayo bumalik ng Kangen water na iniinom. Now, the type of water po na to is acidic water. This is our beauty water. Ayan. Sa mga machines na bago, beauty na po ang nakalagay. Beauty water. So, this is the same pH as our skin. Napakaganda po niya na face wash, no? Sa buhok natin, hindi na kailangan conditioner. For pet care, lahat po ng pwedeng gamitin. Napakaganda for pangligo natin, no? Ang ganda po ng beauty water. Para kayo naliligo ng mineral water. Ganyan po ang beauty water. So, in Japan, this is ano po ito? Astringent po ito, no? So tayo po is considered astringent ang ating 4.5 to 6 na beauty water. So sa pets, ang ganda rin. And for yung mga food po natin na frozen food, yan munang panghugas nyo. The last type of water is Kangen water na strong alkaline, which is 11.5. This is not for drinking anymore. Para po ito to soak your vegetables to remove the oil-based pesticides, no? Nakalimutan kong sabihin, alam nyo po ba itong si strong acid ninyo? Lahat po ng skin conditions na naikwento ko kanina, ito po ang ginagamit. So, kung may kilala po kayo ng mga diabetics, ng mga may sugat, ilalagay lang po sa sprayer bottles yun na isa-spray nyo. Ang dami na po namin for amputation na hindi na tuloy ma-amputate. Ito lang po ang pinanglalangga. So, ito rin po ang gagamitin nyo na hand sanitizer, pang linis ng lahat ng mga sa banyo, sa kitchen, gusto nyo i-sanitize. Ayan. So, hindi ko yung pwedeng lagpasan kasi yun po ang pinakagamit na gamit namin sa clinic, no? So, yan po ang ating gagamitin. Now, your 11.5, napakaganda po nitong panglinis. Ilagay nyo sa lalagyan. Gamitin nyo po yan pang tanggal ng mga oily residues po sa ating oven, sa microwave, no, sa stoves, lahat po yan. And sa soaking of your fruits and vegetables, gawa kayo ng 2 batch. Once you have the machine, ito po una namin ginawa. Kumuha kami 11.5. Hinugasan namin with tap water isang batch. Yung isang batch with 11.5, grabe po ang 11.5. Labas po lahat ng dilaw. Yung mga pesticides po na hindi matunaw-tunaw ng tap water, matatanggal niya. So your Kangen will replace all of these and more. Lalagay nyo lang po sa mga lalagyanan na yan, no? Kayang-kayang gawin lahat. So, sobrang tipid ang ating machine pag meron na tayong machine. Now, ang tanong po ganito, ano po ang Kangen machine na right for you? So, we have several models po. Kung na-invite kayo dito, I'm sure, no, naibigay na rin po nila kung ano po yung presyo ng bawat machine. Pero uulitin ko lang sa inyo, you can take a screenshot para po yung pambayad, no? Titingnan nyo po kung anong mode of payment ang pwede. So, yun pong mga pinupuntahan namin minsan, no? Ang gaganda po ng mga sasakyan, tinatanong ko, sir, sobrang alaga siguro sa sasakyan mo. Ay, oo. Sabi niya, talagang ano yan, kinakarwash yan, change oil, lahat ng mga kailangan, yung accessories ko, ganyan. Ang pinakamahal na gasolina ang ginagamit. Sabi ko, sir, alagang-alaga niyo yung sasakyan niyo at pinakamahal na gasolina. So sabi ko kay ma'am, si sir nga yung sasakyan alagang-alaga. Pinapainom ng pinakamahal na gasolina. Eh yun pong sasakyan, nabubulok yan, napapalitan po yan pagka nasira. Yung katawan natin, once nasira yan, wala na pong kapalit. And if we're earning millions po, once kayo magkasakit, ni piso wala na po tayong i-earn. So, dapat nag-invest tayo for our health. Okay, so this is the level of K8. Ito po yung pinakabago natin, no? Ang tawag po dito is the Mighty Antioxidizers. Ang pinakamataas na antioxidant po na makukuha ninyong water is manggagaling sa level of K8. 8 plates of titanium, more than 30 years po ang lifespan, maximum negative 850. Personally, nakakita ko negative 890 something na ORP no nag-install kami. 8 languages, and ito po yung machine of choice sa mga nagta-travel. Bakit po? Kasi ano po siya, auto-volt, pwedeng 110, pwedeng 220, so kahit mag-Europe kayo, US, Canada, ito po ang dali ninyo. Pwede nyo isaksak doon. So ang warranty niya is 5 years, it can make the same 5 types of water na diniscuss ko. Ang presyo niya is 246,400, medyo mahal po, di ba? Pero this is 8 plates of titanium, kami nga po sa dental,
Isang implant lang, 100,000 na, no? Napakaliit lang ng titanium na yan. So, pwede po itong cash, credit card, straight charge, any credit card po pwedeng straight charge. Ngayon, kung gusto nyo po ng deferred, kahit po sa 24 months to pay, 10,000 lang siya. If you have a BDO, BPI, Citibank, Union Bank na po ito, Metrobank or RCBC, zero interest, i-compute nyo po. 24 times 10, 267, lalabas po yan, 246,400. Now, kung wala pong mga credit card, meron po tayong tinatawag na in-house financing, that's Enagic Payment. May down payment lang po ito and then mag-i-issue lang po tayo ng 16 PDCs. So, kung bumili ka ngayong June 6, ang unang cheque po na nakadate sa PDC ninyo is August 20 pa po. Ayan. Samantalahin natin, mahaba-haba pa po yung time. Now, this is the SD501. Ito po yung aming flagship nung wala pa po si K8. So, ito yung nabili namin for our clinic, 201,600. No, 7 plates of titanium, same 5 types of water. Ang lifespan din is more than 30 years. Maximum antioxidant is -800. 5 years ang warranty rin niya. Kung kayo po mag-BDO Citibank, itong mga cards na to, 24 months is only 8,400. Picturean nyo na lang po or hingin dun sa mga nag-invite sa inyo yung Enagic Payment. Ayan, para kung gusto nyo mag-issue na lang ng cheque, pwede rin po. This is SD501 Platinum. Ito naman po yung naka-install din. Nakita nyo kanina sa bahay. So this is 218,400. 5 languages lang po ang pinagkaiba nila and yung color sa SD501. Same 5 types of water, same 5-year warranty. Tapos ganun din po. 7 titanium plates na more than 30 years ang lifespan. Maximum of -800. Nasa 218,400. May mga bahay po kasi na gusto nung mga nila ma'am, pare-pareho yung kulay ng kanyang ref, yung oven niya, yung kanyang coffee maker, puro silver. So, ito yung in-order. Pero kung ano po ang kayang gawin ng puti, yung SD501, ganito rin po. Yung iba nga po sa 218,400, sinasabi namin, ma, mag-K8 ka na, konti na lang idadagdag mo, 8 plates pa. Oo nga, sabi niya. So, nagka-K8 sila. This is 9,124 months. Kung natatagalan po kayo na mag 2 years to pay, pwede naman po tayong 1 year to pay na lang, di ba? So, sa mga cards po na yan, sana kung meron kayo, ang kailangan lang po, enough for the 218,400. Pero monthly, sisingilin lang kayo ng 9,100 ni card company. Ngayon, kung kulang po yung BDO natin, minsan ako hinati ko, BDO Metrobank, tig 100 plus sila. Pwede po yun. Ayan, pakipicture na lang po yung rates para makita ninyo yung sa e-payment. We also have our junior, yung ito pong JR4. This is the younger brother na model, no? So, 4 plates lang po, non-talking, 3 years yung warranty as compared dun sa kabila ng mga 5 years. Pero same 5 types of water, no? Ang lifespan niya, siguro mga more than 20 years, 20-25 years. At ang kanyang antioxidant, mababa ng konti at -450. Pero lahat po ng kayang gawin ng mga older brother models, kaya po niyang gawin. Now, ito po, kung mag 12 months to pay, nasa 14,000 lang po siya. At ang 24 months to pay, 7,000. Usually po yung mga nagdo-dorm na mga estudyante, ito yung pinapakabit ng mga nanay nila. Or yung mag-asawa na kakakasal lang na kondo, yan po ang ginagamit nila. Konting-konti na lang po kasi ang difference, SD501 na, 7 plates na yon. So yung iba, nako-convince namin from JR4 mag-SD. Pero kung ito lang po ang budget, wala pong problema, no? So we also have our industrial model, yung mga kumpanya po, usually the hospitals and restaurants. This is 12 plates of titanium, 3 years warranty, same 5 types of water. Bakit po mahal siya? 12 kasi ang plates niya. Yung 7 plates po ng 12 yon, pang malakasang paggawa ng strong acid, strong Kangen. Yung 5 plates, yun po yung for drinking water natin na Kangen, clean water, and beauty water. Now, ito po, pwede nyo i-program yan. So, kunwari, gusto nyo paandarin siya ng 1 oras, i-ano nyo lang po itong hose na to doon. After 1 hour, titigil na mag-isa yan. No? So, for super heavy use and industrial strength po talaga yung ganito. Malaki-laki po ito ng konti ha, compared dun sa iba-ibang models natin. Now, this is, ito po yung, kunin nyo na lang po yung rates. Picture natin, 12, 1, 34, 24 months. Wala pong in-house ito. And we have our Anespa. Our Anespa po, ito naman is for panligo po ito, dedicated beauty water. Yung mga may skin conditions like psoriasis, eczema, atopic dermatitis, yung mga madalas mag-allergy, merong acne yung katawan, yung muka, ito po ang ginagamit. Para kayo naliligo sa hot spring, tinatanggal niya po ang 99.9% ng chlorine, lahat ng impurities 100%, naliligo po tayo sa purong-purong tubig. Ayan. So, this is only 5,834. Picturean nyo na lang po, hingin ng rate sa mga nag-invite. And we have our introducing Levelook SD DX. Ayan, SD501 DX. Dadating po ito ngayong August. No? So, bagong, parang
feeling ko parang SD501 na ano lang, na vamped. Ayan, napakaganda ng machine na bago natin. Sa August po, attend tayo ng ano, i-relaunch po nila to. 7 titanium plates, bagong design. Ayan, isasama ko to sa demo once na release na po sa Enagic. And you spend hundreds of thousands for things like these. Alam nyo naman po tayo, maraming material na nakakatuksong bilhin. Okay lang po yan. Tayo naman po naghahanap buhay. But these things do not improve our health. Kung kaya po nating bumili ng mga yan, kaya rin po nating bumili for our health. Ayan. So, let us shop for our health. Kasi po, kung wala naman yung health na maganda, ito pong mga to, ipapamana na lang natin yan pag nawala tayo sa mundo. Sayang naman po. Parang nag-ipon lang tayo, namili lang tayo para sa ibang tao, di ba? Para sa pamilya. Mas maganda po bigyan natin ng pamilya ng good health. Mas ma-appreciate po nila yan. Lalo na yung itatagal nyo sa mundo na buhay natin, mas ma-appreciate nila. Our body is 60 to 70% water. Ano po ipapasok nyo sa 60 to 70% ng katawan ninyo? Contaminated pa po ba na chlorinated? Yung tap water, kahit po minsan lagyan ng purifier filter, hindi po natatanggal ng kompleto ang chlorine. Acidic dead water, no? Ito po walang ibibigay na mineral sa inyo, or ito pong mga nagiging alkaline because of chemical na hindi maganda sa kidney. Pag-isipan po natin, let us purchase this machine kasi yung machine is only 201,600. Less than 50 pesos lang po ito kung 15 taon magtatagal for the whole family. So kung 5 kayo sa pamilya, tigta 10 pesos lang ang cost ng health ninyo. Is your health worth 50 pesos per day? I'm sure mas mataas pa po dyan ang worth ng ating health. Kailangan po mag-invest tayo. So every liquid that you drink, dalawa lang po yan. It's either it would fight disease, no? Bibigyan kayo ng sakit o pagagalingin kayo. Pagpilian po natin. Syempre, mas gusto nating ito nag-fight ng disease. Okay? So, ito po yung mga products natin, ang Enagic, yung machines, meron tayong supplements. We also have, ito po, i-demo ni Miss Anna and Jimmy, ang ating M-Guard against the electromagnetic radiation from our gadgets. Kangen Air, ayan, didiscuss din po siguro natin yan later on. So we love our Kangen products. Kayo rin po mamahalin nyo. If you think this is expensive, you ask a patient in an ICU kung magkano po ang magkasakit. No? So prevention is still better than cure. Kasi kayo po, pwede namin kayo singilin ngayon kahit 7,000 minimum lang per month, or later on, bibili nyo rin po yan, or meron pa pong dagdag na pang hospital ninyo. This is your family and you love them. So you protect them and you fight for them. You're even willing to die for them. So tayo po, lalo ng mga ama, no, talagang mahal na mahal ang pamilya. Kagaya nung nasunugan na bumalik pa para i-save yung mga anak. Na-save niya pero siya nawala siya. So if you're willing to die for them, please be willing to live for them. Paano po? You change your quality of life, no? And then, you grow old with them healthy and happy. Kung tayo po ay mag-change ang quality of life, tayo po mas matagal na makakasama ng pamilya natin. Mas gusto po nila yan kaysa kahit anong material na bagay. Invest in a Kangen machine now. May share lang po ako before ko i-end ito. Si Sir Rick is my patient. Since 2013, inaalok ko siya. Siya po kasi yung nakikita ko talaga na talagang maganda yung sasakyan, no? Naka-Louis Vuitton ng mga gamit. Tapos nung nag-demo kami, inalok namin, ang sabi niya, wala pa kasi akong budget for that right now. That was in 2013. Isa siya sa mga unang na-demo namin. Alam niyo po, nag-message siya sa akin 2 months ago na siguro to. Sabi niya, sorry doc, di ako nakabalik sa'yo kasi nagkaroon akong prostate cancer. Kaya naalala ko yung Kangen. Nagpapa-install po siya kung kailan may sakit na siya. Sana po wag nating makita na, ay, maganda pala to kasi marami palang natulungan na nagkaroon ng sakit, no, nung nag-demo sila. Pag nagkasakit ako, yun din pala maiisip ko. Make your health an investment. Hindi po ito gastos. No? This is an investment for you and for your family. So, drink Kangen water, dyan po magsisimula ang magandang health natin by being hydrated.